Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman nating content natin dito sa ating channel ng Micro Stories. Mga stories, no, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe sa aking channel. Ito. Oo. At i-click nyo yung notification bell. Oo. At i-like nyo na rin para maging updated tayo sa mga susunod, sa mga the last 3 contents in one day. Okay? Imagine mo yan, no? Talagang pag-uusapan natin yan. Walang pahinga ito. Okay? So, yun yun lang ang hilig ko sa'yo, no? At saka comment kayo sa baba, if ever ano bang masasabi nyo dito sa aking content na ito, no? Gawin nyo yan, no? Habang maaga pa, no? Mga stories, no? Yan, pag-uusapan natin ng isang content creator naman tayo ngayon. No. At hindi ito basta-basta issue to, ha. Ito yung isang klaseng ng usapan na talagang nag-i-split ng mga opinion. Okay, nag-iwala yung opinion ng mga tao, ng mga netizens online. Okay? So, tungkol ito sa panggagay ng content. Okay? At sino ba ang tama? Okay? Sino ba tama o sino bang mali dito? Yung original ng kwento nagsasalita o yung gumagaya o yung mga nakikisaw sa todo defend pero nangiinsulto pa ng iba. Okay. So mabigat to mga stories, no? So sit back, relax at enjoy enjoy sa aking show, no? At magkape kayo kung ano man pa yan tara, simulan natin dito sa aking channel ng Marky Stories. Ngayon, mga stories, no? Babasahin natin itong original na post ni walang iba kundi si Stefano. Si Stefano yun. Okay? Para sa mga hindi nakakaalam, no, si Stefano isa sa pinakakilalang content creators ngayon. Okay? Kilala siya yung mga unique na mga poker face, yung mga poker-based content, no? Lalo na sa mga food-related videos, yung mga business videos, katulad sa mga IT store, ganito, ganyan. At yung lalo na yung sa mga yung mga love team ko, no? Parang ganun, yung pinipair nyo si Charis, di ba? Yun. Talagang patok talaga sa algorithm niya. At saka yung focus niya, yan yung magiging daming viral niya, no? Yung focus kasi niya, yan yung magiging trademark niya. At talagang pumutok o sumabog ang kanyang algorithm dahil doon. So, yan yung kanyang content niya. Ngayon, mga stories, no? Dahil sa itong issue niya, itong ganito, ganyan yung sa mga issue, yung mga panggagaya. Ngayon, ito may mga multiple characters na may kumokopya na kanyang content. No? At first, no, I found enjoying. Sabi niya dito, no, I've seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and enjoy it. But they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential. And I'd rather see them create something unique instead. I just wanted them to know their limits and respect other creators' creative process. So, yan yung sinasabi niya, yung mensahe ni Stefano. So, ngayon, tatalaguin, sa mga hindi alam, sa hindi makakaintindi ng English, no, itatagalin natin. Ito yung sabi niya. And I quote, nakakita na ako ng mga maraming creator na kinokopya ng content ko. Noong nauna ako at nasayan ako. Pero, madalas na nila itong ginagawa. Naniniwala ako na lahat ng mga kanya-kanyang potential at mas gugustuhin ko sila makitang lumikha ng kakaiba. Gusto ko lang malaman nila ng kanilang mga limitasyon at igalang ng proseso ng maglikhain ng ibang creator. So, yan yung Tagalog version para dyan, no? At yan yung buong mensahe ni Sir Stefano, no? Walang pangalan na binanggit, walang siniraan, walang pinag-awayan, straightforward siya at mahinahon. Ngayon, mga stories, no, may lumabas sa mga video mula sa itong Facebook page, no, kung saan nagsalita si Boss Toyo, no, tungkol sa issue na to. Particular to yung tungkol sa itong video na yung tinutukoy niya yung bata, no. Hindi ko sasabihin kung sino yung bata na to na
naakusahan ng nanggaya to si nanggagaya kay Stefano. Ito ang buod niya na sinabi ni Boss Toyo. So, kinwestiyon ni Boss Toyo kung bakit biglang nagkaroon ng backlash ang mga akusasyon ng kawalan ng originality pagkatapos ni post ni si Stefano. Ito tinawag niyang kuwang-kuwang, di ba? Yung gano'n. O mga tanga at ang mga nagbabash yung bata na ito na tinamong pa niya silang puntahan siya sa museum. Okay. Ito sinabi ni Boss Toyo na ginawa ni itong bata na ito, yung sublogs niya, na hindi imitasyon. At dinitepensahan niya yung nasa Pilipinas tayo at walang nagmamay-ari ng bansa. Pinagsasabihan niya yung mga tao hindi raw marunong magpakamasaya sa sarili nila buhay kaya nababash na lang ng iba. At ang pinakamalala dito, direkta ininsulto ni Boss Toyo itong taong na to na tinawag niya itong tanga. Okay? So ngayon, yan na naman nabasahin natin itong mga post ni galing ito kay Sir Julius Manobs Mariano. Ito yung kanyang mensahe para kay Stefano. And I quote, you have created your own algo dahil maybe all of us can agree na isa sa mga nanggaling gumawa ng content or you have this creative genius trait. Like, imagine ikaw na nasa unahan ng trend for others to ride your algo. Then normally, create similar content para makapasok ang algo mo. Mostly sila lang nakakasalo ng engagement o clout habang hindi ka na nag-upload. So gusto ko rin ipaliwanag sa lahat na kapag kasi pag content creator ka, just naman 'yon, okay? May magnegosyo ka sa Pinas kung anong pumatok gagayahin ng, diba? Na nagbigay pa siya ng example si Gerald Layog, si Fahrenheit, na maraming gumawa sa kanila pero hindi nila nakita yung bilang threat. Okay, yung threat niya kasi alam nilang nabubuhay ng algo na mas mababa para sa ecosystem. Sabi niya, valid naman yung concern mo at nararamdaman pero gusto ko lang rin ipatindi sa pagiging unique. Hindi yung basta-basta nagagawa. Top 1% kanon. Okay? At sa ulo, nagbigay siya ng mensahe sa mga basher nitong bata na ito. Yung message ka dito is for the basher nito, yung bata na ito, na 6 years old na yung bata. Huwag naman sana natin gawin yon at hindi niya deserve yun. Utang na loob. Ngayon, tungkol na naman ito sa isang yung bata na to, yung 6 years old na bata, makikita naman sa video, ipapakita ko, pero isisensor ko lahat ito. Okay? Isisensor ko lahat ito, yung isang video na babae na naka-uniform na bilang crew, na empleyado ng isang food stall, na may mga poker face expression sa buong video, halata na naman ng pagkakawig yung formula ni Stefano. At meron din lumalabas sa video mula sa Dropless Nature Inc. naman, na isang parody na continuation na tinatawag na Stefano Series Part 2 kung saan may character na nagnanavigate yung mga buhay na may carefree attitude na gamit sa kanta na All Stars no Smash Mouth. Di ko pa play yun kasi copyright yun. Okay? Ngayon naman babasahin ng mga comments natin mga netizens. Medyo hati ito ng opinion dito. At kailangan natin himayin na natin yung mga kanilang mga saloobin So ito galing ito kay sa comment section, sabi niya dito, tingin ko yung mga messages lang naman ni Stefano encourage yung kapwa niya creator na i-push yung sarili ng ginawa ng sariling content and to know thyself. Nasabi niya rin naman na he found it fun and enjoy it. So hindi naman siya siguro nag-gatekeep sa algo. Mas nararamdaman kong pinoprotektahan niya yung mga creators na gumagaya sa kanya sa bashing, kaya inunahan niya na nung light message of sort of advice coming from someone na naging inspiration nila. Okay? Sabi na dito na I agree with Stefano, mahirap mag-isip from scratch, lalo na kung wala kang naging inspiration o pinagbasahan. Siguro ang gusto nilang sabihin na baka hindi naintindihan ng iba, this is that it's okay to get inspired. Just don't copy everything. Gawing inspirasyon ang nauna
para ma-improve at ma-evolve pa yung content. Mahirap din kasi ang side ng original creator. Halimbawa, may gustong mag-sponsor kay Stefano pero mas mataas yung rate niya. Tapos sasabihin ng sponsor, doon na lang tayo mas mura. Diba? Halos pareho lang naman ang ginagawa. Kaya ang tingin ko dito, no, yung point niya is sa dulo, it is encouraged sa lahat na maging mas unique. Okay? At ito naman yung isang dito. Ang tagal pinaghirapan ng tao, yung consistent ng content niya ng ngayon, syempre yung na-recognize yung bigla siyang sasabay ng ibang tao. Hindi mo na patapusin. Yung pang-apat, sinabay na agad. Syempre, yung ibang sponsorship, makakuha ng ibang tao. Pero hindi naman siya galit. Hindi naman yung bata yung target niya. Yung mga content creators, gumawa sila at mag-create ng sarili nilang image. Huwag mo i-compare yung ginagawa ni Hype at ni Parang G kasi may product yun na involved. Iba naman usapan yung buong concept ng ginaya. Hindi man lang lagyan ng konting twist, diba? Ito naman sabi yung isa. There's a difference between being inspired by an idea and building something of your own versus repeatedly copying someone else's work and benefiting from it. Wanting the spotlight while contributing little by the creative process and basically just creative grabbing. At sabi niya isa to, normal naman yung mga gagaya ng mga trending mga videos pero yung sa bata kasi full concept na si Stefano yung ginawa. Hindi lang isa o dalawa kundi lahat ng videos na ginawa. Mukhang okay lang naman kay Stefano. Yun yung una. Diba? Yun yung una. Kahit ako ang na-discover ko yung bata na yun sa natuwa din ako. Kaso yung tumagal na, walang bago, same copied concept pero yun yung mga basyo na sumasagad sa kakabash bata lang yun. Okay. At sabi niya dito, hindi din. There are called content creators for a reason. May mga content na pwede mong gayahin dahil baka may additional idea ka like sa pagluluto or something. Pero yung gaya ng content ni Stefano, trademark niya yun. Kung gagaya mo in the exact formula na ginagawa niya, you are just one of those people na walang talent kaya ginaya mo na lang. In short, you are skipping the process. Okay. Next naman, ito galing ito kay Luke. Sabi niya, mukhang hindi mo naintindihan yung punto ni Stefano. Hindi niya tinutukoy yung panggagaya sa content niya at hindi rin siya threatened doon. He's trying to encourage everyone who's doing the content to find their own uniqueness and to explore about themselves kung saan nila nilalabas yung may ipapakita sa manla kung impact sa isang pagiging content creator. At yung pangulo, sabi niya nito, is not even about the child. It's the people behind the idea of making that kind of content. Bilang parents, dapat may say sila na i-moderate yung content na gagawin ng bata. Ina-idolize daw itong bata na to, si Stefano. The wisdom should come from the parents. Like the schools, ina-idolize yung anak natin ng isang classmate, ganun. Up to extent pa nagagayahin nila everything. The way the kid talks, dresses, gamit, lahat na lang, no? At first, nakakatuwa pero bilang magulang mo, ahayaan na lang ba? Hindi lang dapat i-moderate mo, no? Encourage yung child na, hey, it's okay na humahanga ka sa kanya, pero may sarili kang capabilities para mag-shine, di ba? Hindi ko binabas yung bata na nakikita ko dito yung mga tao behind the content. Kasi at the end of the day, sila ang gagawa ng edits, sino ang mag-upload. Remember, being a supportive parent doesn't always mean you allow whatever your kid want to do in life. Okay mga stories, no? Ngayon naman ang aking opinion ko dito. At tulad lagi kong sinasabi, no? Diretso lang tayo, ligo-ligo, wala akong kinakampi na kahit sino dito. Okay? Una sa lahat, tingnan natin kung sino ang pinakamatinong tech dito. Si Stefano, gentleman, walang pinangalanan, walang binash,
At sinabi lang niya, no, I believe sa, everyone has their own potential. I'd rather see them create something unique. Mga stories, no, kung ikaw ang nasa posisyon ni, Stefano, kung ikaw ang naghirap para sa brand mo, no, para sa identity mo, at saka biglang may kung sino-sino yung kinokopya sa'yo, hindi lang inspired, kundi halos carbon copy na. Okay? Nararamdaman mo rin yun. Nararamdaman mo. At pinaka-admirable sa kanya, yung hindi siya nagalit. Okay? Hindi naman siya nagalit. Nag-encourage pa nga siya, di ba? Sinabi niya, kilala nyo ang sarili nyo. Gamitin nyo yung potential nyo. Iyon ang klase ng creator na dapat nating irespeto. Pangalawa, ito naman si Julius Mariano, no? Maganda yung punto mo, okay? Maganda yung punto mo niya tungkol sa algorithm, di ba? Na kapag na pumatok yung content, natural lang may susunod sa iba para makasakay sa algorithm, di ba? At tama siya doon. Yun ang dahil sa reality na content creation, ang negosyo, yung buhay online. Pero ang pinakamahalaga na mensahe ni Mariano, no? Sabi niya na top 1% itong si Stefano ng pagiging unique. At yun ang punto. Hati lahat ang kanyang maging unique, no? Pero hindi yun dahilan para tumigil ka sa pag-try. At tama rin siya na wag huwag mong i-bash yung bata. Okay, huwag mong i-bash yung bata. Ito, anim na taon, no? Mga stories, no? 6 na taon yung kasing bata yun, di ba? Yan yun. Ngayon, ito man punta tayo kay Boss Toyo. At dito mga stories, dito ako medyo hindi ako agree dito sa sinabi na ni Boss Toyo dito. Boss Toyo, with all due respect, ano ba yung ginawa mo sa response na to? Imbes na mag-ambag ka na matinong argumento, anong ginawa mo? Nang insulto ka, tinawag mong kuwang-kuwang ang mga taong nagbibigay ng opinyon, ninamo mo nga sila puntahan ka sa museum, sa Pinoy Pawn Stars mo. Para saan? Para makipag-away? Tapos insulto mo pa itong taong na to ng direkta? Gusto yun naman. Yun ang klase ng response na hindi nakakatulong nga sa kahit ninyo, okay? Hindi ito yung bata tinutukoy ko, hindi sa mga content creators, di ba? At lalo na hindi yung sa sarili mo, okay? Kasi alam mo ang problema doon. Kapag nag-react ka ng ganyan, kapag nang insulto ka, nang aapakan ka ng tao para lang i-defend ang isa, wala kang pinagkaiba sa mga basher na sinasabi mong huwang-kwang. Pareho kayo. Nagkalat lang ng mga negativity at ang pinakamalala, yung argumento mong nasa Pilipinas tayo, walang mamay-ari ng bansa. Gusto yun naman. Hindi yung punto eh. Hindi ka na nag-claims ni Sir Stefano na pag-aari niya yung Pilipinas. Ang sinasabi lang niya, gumawa kayo ng sarili niyong identity. Ang lalim ng sagot mo sa tanong. Diba? Tsaka Boss Toyo, sasabihin mo na ituring mong pamilya ang mga kasama mo sa project at i-depensa mo sila. Sige, maganda yun sa prinsipyo, okay. Pero hindi ibig sabihin na i-depensa ka na, tama ka na, di ba? Hindi. Importante na i-depensa ka na, tama ka na, di ba? Ang pagka-depensa ay hindi nangangailangan ng pang-insulto. Pwede kang mag-defend na may dignidad. Pwede kang sumagot ng walang tinatapakan. Diba? Ngayon, pag-usapan natin yung mismong core ng issue. Yung paggaya ng content. Mga stories, may malaking pagkakaiba ng inspiration at imitation. Okay? Lahat ng creator, kasama na ako doon,
pinag-uugutan ng inspiration. Okay? Normal lang yon. Okay? Kasi, pero ang inspiration means nakita mo yung isang idea, nagustuhan mo, at gumawa ka na ng sarili mong version, may sarili mong twist, sarili mong personality, sarili mong flavor, yun ang inspiration. Walang problema doon. Ang imitation kasi, yung kinopya mo buong concept, kinuha mo yung power things, yung setup, yung style, yung uniform, yung editing, lahat. Walang binago. Walang twist, walang sariling dagdag. Yan ang copying, di ba? At kung may kung anong mental gymnastics na gawin natin, hindi natin matatawag na inspiration ng ganoon, di ba? Ay ngayon, para sa mga comments sa mga sa mga netizens, I have to say na ang galing ng analysis sa mga comments dito, no? Ito, galito sa Ma'am Jenny, no? Tama siya, hindi tungkol sa mga bata ng issue, tungkol ito sa mga taong nasa likod ng content. Yun yung pinapoint out niya. Anim na taon yung bata, hindi yun nag-i-edit, hindi yun nag-upload, hindi yung nagde-decide kung ano yung content na gagawin. May mga tao sa likod niyan, okay? Yung mga magulang, may mga handler, may mga adults, yung mga guardians, ganito, ganyan. Sila yung may responsibilidad yun. Diba? At dito ako papasok sa isang malagang punto, mga stories, no? Bilang magulang, bilang guardian, okay, ng isang bata, ang trabaho mo ay hindi lang suportahan yung bata sa gusto niya. Ang trabaho mo ay gabayan siya. Turuan siya ng hindi okay na basta-basta kumopya. Turuan siya na may sarili niyang kakayahan, di ba? Turuan siya na may tunay na success na galing sa sarili mong effort at creativity. Okay? Hindi sa pag-ride ng pangala at formula ng iba. Kasi kung hindi, ano ang ituturo mo sa bata? Na okay lang kumopya basta kumita? Na okay lang maging copycat basta may views? Mga stories, no? Ang mga bata hinuhubog yung mga adult sa paligid nila. At kung may mga adult ay walang pakialam sa ethics ng content creation, yung bata ang kawawa sa ulit dito. Okay? At saka yung punto ni Sir Odi, sabi niya dito, yung mga pinaka-practical na concern na binanggit niya, kapag may sponsor na gustong kumuha kay Stefano, pero mataas ang rate niya, tapos ang ibang creator, content creator na halos same yung ginawa pero mas mura, sino sa tingin nyo ang pipiliin ng sponsor? Diyan papasok yung unfairness, di ba? Diyan papasok yun. Hindi lang ito tungkol sa pride o sa ego, di ba? Ito'y tungkol sa kabuhayan. Ito'y tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa respeto, sa proseso ng creative work. Di ba? Ito, sabi niya, ito si Ma'am Julia, Sir Julia, tama rin siya. They are called content creators. Creators, hindi content copyers. Okay? Hindi content imitators. Di ba? Creators, ibig sabihin niya, gumawa ka, lumikha ka, hindi kinokopya. Di ba? At yan itong punto ni Sir Mike, sabi niya, na baka pinaprotektan ni Stephanie yung mga gumagaya sa kanya mula sa bashing. Kaya nag-post na siya ng mahinahon. Yun yung klase ng emotional intelligence na sana makita natin sa lahat ng mga creators. Inunahan niya yung mga advice bago pa lumala ang situation. No? At ano ginawa ng iba? Ginawa niya mga laking issue. Nag-react ng sobra, nag-insulto ng iba. Diba? Mga stories na sa totoo lang, simple ng issue to eh. Tanggalin natin yung emotions at ego. Si Sir Stefano, nagsalita ng mahinahon. Tama siya, di ba? Okay. Ito naman si Sir Julius, nagbigay ng matinong explanation. Tama na rin siya. Okay doon. Ang mga komento ng mga netizens, halos lahat may valid yung punto. Ang tanging nakipag-escalate lang yung issue, yung mga naging insulto at nag-aaway na imbes na makipag-usap ng maayos. Okay? At para sa mga nagtatanong kung ano ba ang epekto ng epekto kung may kumopya. Ito yung epekto dito. Una, nababawasan yung value ng original content.
Pangalawa, naapektuhan yung kita ng ng original creator. Diba? Pangatlo, yung naging culture na okay lang kumopya. At ikaapat, ito yung pinakamalala dito, ha? Nawawala ng incentive na maging creative. Bakit pa magpupuyat ng isang bakit ako magpupuyat ng mag-isang original kung pwede namang copy na natin kung mamatay sasabihin na inspired ka lang, parang parang tambay cup lang yan. Panaramang yung kay Bitoy, yung ba yung kopya-kopya lang, ganyan. Hindi naman tandaan nyo, hindi ito inspiration at hindi nga side yun hindi nga side yun. Okay? Tandaan nyo, hindi ito inspiration, iyon ay intellectual laziness ang binabalo sa madaling salita. Okay? So, mga stories, ito yung final thoughts ko. Number 1, si Stefano, maging mahinaho, matino, at professional sa pag-deliver ng mensahe niya. Dapat maging ganyan ang standard ng discourse ng content creation community. Hindi puro away, hindi puro insulto, kundi pag-uusap at pang-inawa. Number 2, yung para sa mga gumagawa, hindi kayo masama dito at take note, hindi kayo masama dito. Pero kailangan nyo marinig ito. May sarili kayong kakayahan. Okay? Hanapin nyo yun. Explore nyo yun. Kumbaga, hanapin nyo yung niche ng kanyang content, diba? Huwag kayong matakot na maging kakaiba. Huwag kayong matakot na maging kakaiba dito. Kasi ang tunay na success sa content creation ay hindi galing sa pagsunod ng footsteps ng iba. Galing yun sa paglikha ng sarili yung landas, diba? So, number 3. Ito naman. Number 3. Para sa mga adults na nasa likod ng itong chat creators na to, kayo ang may responsibilidad dyan. Hindi ang bata ang dapat sisihin dito. Okay? Kayo ang nagde-decide dyan. Diba? Kayo ang nag-edit. Kayo ang nag-upload. At saka kayo ang dapat i-teach ng bata, mag-teach ng bata ang mga creativity at hindi kinopya. Take note hindi ko binabash yung bata dito. Ang pinapoint out ko dito, yung mga mga magulang dyan o yung mga nasa likod na yan, sila yung pinapoint out ko doon. Okay? So, sana man nilang tayo doon. So, number 4, ito para kay Boss Toyo at sa lahat ng mga tulad niya na nag-default na response sa issue ng panginsulto at mananakot. Dahil hindi yan ang paraan dito. Hindi mo kailangan mang-insulto para i-defend ng taong pinaprotektahan mo. Hindi mo kailangan tumawag na kuwang-kuwang o tanga para patunayan ang punto mo. Ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil, hindi pag-aaway, di ba? Hindi sa pang-aaway. At ang pang-insulto mo ay yung tao na to na wala naman kinalaman sa issue. Yan? Uncalled for. Totally uncalled for yan. Di ba? Number 5. Actually, number 5, para sa para sa ating lahat ng consumers ng content, tayong mga manonood, kabilang na rin ako, tayong mga nagko-comment, tayong nag-share, may responsibility din tayo, okay? Responsibility din tayo dyan. Huwag tayong mag-bash ng bata, okay? Take note, huwag tayong mag-bash ng bata dito. Huwag tayong magkalat ng hate, okay? Pwede tayong mag-criticize na may respeto, okay? Pwede tayo magbigay ng opinion na walang sinasaktan, di ba? At ang pinakamahalaga, support natin yung original content. Okay, support natin ang mga creators na talagang nagpupuyat, naghihirap, at nagbibigay ng oras para lumika ng bago, ng kakaiba. Kasi sa wala mga stories ang content creation ay hindi lang tungkol sa views, likes, at saka pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng sarili mo sa mundo. Okay? Kung sino ka talaga, kung sino ka yung kaya mo, di ba? Kung ano ang natatanggi sa iyo. Okay? At yun ang hindi mo makuha sa pagkopya. Yun ang makukuha mo lang pagiging ikaw. Pero may nagsasabi nga sa akin dyan ikaw din naman ikaw, gumagano ka lang din kay Richard Plans. Bawal nun. Nekot naman. Nakikado. Comment ang kini. Tumagtag ka pa so, galing ka rin. Di ba? Okay. Mga stories, gamitin natin yung loy ganyan, na yung loy ka,
para magiging gender at genre at identity. Sa akin kasi mga stories. Okay? May iba kasi gumagaya ng may isa kasi meron silang scene na yung parang may commentary, ganito, ganyan, di ba? Si CMG, komentary niya as awareness, ganito, ganyan. Minsan, yung isa naman, si Nico David, bunker, di ba? Ganun yun. Ang commentary o reaction ay isang genre ng kategorya ng content parang news, parang cooking o parang gaming, di ba? Kung ang logic nyo ay nanggagaya, ang sino mang pumasok sa commentary genre, di parang sinabi mo rin ng lahat na nagluluto ng adobo sa YouTube ay nanggagaya sa unang taong nag-upload ng cooking video. Parang sinabi mo na yung sa TV Patrol ay nanggagaya na ng yung bawat news program sa mundo dahil nagbabalita din sila. For example, yung TV Patrol, di ba, kauna yun? Bakit ginagaya niya yung 24 oras, yung Frontline Pilipinas, yung ganito, ganyan. Mali yun, okay? Mali yung point doon, okay? Mali yung analogy mo doon, okay? Ang usapin kasi dito ni Stefano at saka yung bata na yun, ay hindi tungkol sa kategorya. Ito tungkol sa creative formula at identity. Okay? Yung kay Stefano kasi, binuo niya yung brand niya. Okay? Yung poker face, yung specific na pacing ng editing, yung humor na timing pero sa pool. Yun ang kanyang trademark. Okay? Kapag kinuha mo yung bawat detalye ng trademark na yon, mula sa paggamit, expression, hanggang sa angulo ng camera, na wala mang binabago, yun ang copy-paste. Yun. Sa aking channel na Marky Stories, nasa commentary dyan na ako. Misa nga, hinireakan ko, pati yung yung sa mga hindi lang sa random stories, yung mga random mga reactions sa mga viral, pati na sa Reddit, nireraan ko, di ba? Ganun na, yun ang aking brand, di ba? Pero ang opinion ko, ang boses ko, ay paraan ko sa pang-a-analyze, analisa ng magkikipagkapwa ko sa inyong mga ka-story. Akin to eh. Hindi ko kinuha yung kay Retort Dad, hindi ko kinuha kay Paolo, hindi ko kinuha kay Nico David, hindi ko kinuha kay Makagago, Bungo TV, sa para si Vlog, ganyan. May kanya-kanyang yan, diba? Wala akong script na ninakaw sa kanya for your information. Wala akong kinawang script doon. Ang perspective na naririnig nyo, yun, ay galing sa utak ko. Okay, naglabas ako ng analyze, pina-analyze ko ng AI, ganun lang yun, di ba? Para maganda yung delivery ko. Kaya hindi siya, ako yung first, hindi copy-paste yun yan, ha? Hindi copy-paste yun, ha? Kaya sa mga nagsasabing, gumalang din ako sa commentary content ko. Aralin niyo muna ang pagkaiba ng format sa originality, ha? Ang format ay para sa lahat, pero yung originality, nasa execution yun, okay? Kung ang execution mo ay carbon copy, na wala ng sariling kaluluwa, walang sariling walang sariling emosyon, yun ang issue. At yun ang tinuturan namin dito. Gets nyo ba? No? O kailangan pa natin i-drawing yan. Yun lang mga stories. So, sana matututo ng aking video na to, no? Kung agree kayo, like yung video. Kung hindi ka agree, comment dyan sa baba kung bakit, no? Open tayo sa discussion dito sa akin channel mga stories, no? Walang basa ng trip, walang pangisoto, puro matinong usapan lang, okay? So, hello mga stories, no? Ito, may tayo, no? Big update tayo. Alisan na ako po rendering para dito sa video na to, no? At may post na siya, no? At nagningi siya ng apologize sa ating lahat, no? Regarding sa about sa pinanggagaya, hingi siya ng paumanhin ito kay kay Stefano. Ngayon, pabasahin natin itong sinabi niya ito. Ito yung sinabi niya. Ito, papa po ito niya, ito yung bata na to, humingi po ako na paumanhin sa nangyari, Idol Stefano. Sa totoo lang po, sobrang hanga at inspire kami sa inyo. Ako po mismo ang matagal nang nanonood ng mga content nyo at kalauna ay naging paborito rin kayo itong aking anak. Sabi natin gano'n. Kapag
may libreng oras siya at nakapag-TV, no, madalas ang mga lumang videos nyo pinapanood niya. Hindi ko po inintensyon na ma-offend o may maramdamang hindi maganda. Yung ko lang po na na-realize na baka na sobrang na rin talaga ang pagiging inspired namin sa inyo. Kung umabot man sa puntong naging uncomfortable o nakaka-offend para sa inyo, humingi po ako ng tawad. Gusto ko lang din pong sabihin na hindi lang naman kayo ang naging inspirasyon sa content itong aking anak. May mga bagay rin kaming nahango kina idol sa Mr. Bean at saka Ate Roxy, yun yung site na Pero aminado po ako na mas mapansin na marami na nagkakahawig sa inyo dahil talagang idol na idol kayo ni yung aking anak. At pakiramdam niya na kaya niyang gayahin ang iyong facial expression, dagdag pero natural ang reaction niya talaga itong aking anak. Ng expression makikita sa content kapag siya ay napapagalitan namin. Nagkataon din po na natatuwan si yung aking anak at saka yung itong si Madam Loves Joy and Poster. So yun yung dinidefense niya. At kaya para na rin silang naging booking managers niya. Dahil dito, nabigyan siya na pagkakataong magkatrabaho at makakuha ng ilang collab. Okay? So, totoo lang po, marami na rin akong mga proyekto at artwork na sinasabi at ang misis ko naman ay naghahanap ng taong makakatulong sa aming negosyo para masuportahan ng pangarap yung anak ko. Anak niya. Dumating din po ako na puntong gusto ko nang sumuko dahil napakahirap gumawa ng video, mag-edit at mag-isip ng konsepto at script. Ngunit bilang magulang mahirap makita ng sariling anak na umiiyak dahil hindi niya magawa ang bagay na gusto niya. Kaya patuloy ko siyang sinusuportahan. Ako po ay may pananagutan sa lahat nito bilang magulang at bilang taong gumagawa ng content niya. Nais ko pong banggitin ng nag-message ako sa inyo noong March at sinabi ko sa inyo na sa inyo ako kukuha ng inspiration, idea sa pagbabalik ng aking anak sa pag-vlog. Nang masin ninyo po ito, pinakala ko na wala itong naging problem at okay lang sa inyo. Ngayon po ay naiintindihan ko na maaaring mali ang naging pagkakaintindi ko nito. Wala po akong sama ng loob sa inyo at naiintindihan ko po kung may mga bagay na hindi naging tama na naging direksyon ng content. Pasensya na po talaga, Idol Stefano. At sa mga supporters na fans, humingi po ako ng pangumanhin kung may mga pagkakataon naging sobrang pagkakatulad ng content ang aking anak at sa content ni Idol Stefano. Maraming salamat po. PS, wala pong sariling cellphone o tablet ang aking anak. Ang na-access niya lang po ay bahay ITV. Kaya po ito pinost ng video para ipakita ko sa inyo kung gaano ka-idol ng aking anak. Hangad lang namin magpasaya, sorry po ulit. At please po, sa mga fans ng aking anak, huwag po kayo magalit kay Idol Stefano dahil ako ang may mali dito. Maraming salamat po. Okay mga stories, no? Ito yung tamang ginawa niya. Simple, malinaw, wala paligoy-ligoy, okay? Ang isang issue ay nagsimula sa tanong ng originality. Ang pinaka-mature ang sagot ay hindi pagmumura, hindi pakura, hindi hamunan, hindi punta ay rito, yung katulad yung sinasabi niya nung isa. Ang tamang sagot ay pag ako ang responsibility. At doon, ang credit where credit is due. Okay? Mas maayos magsalita ang tatay ng anak. Ito yung tatay niya, no? Kaysa sa maraming nakikisaw-saw sa issue. At saka hindi siya nagkunwari na walang pagkakahawig. Hindi siya sinabi na wala kaming ginaya. Hindi niya binaliktad ni Sir Stefano. Ang sinabi niya, baka na sobra yung pagiging inspired namin. Diba? So, totoo lang, mga stories, yan ang punto mula umpisa pa. Okay? Hindi naman issue ang na-inspire dito. Ang issue kasi dito, kapag ang inspired
ay naging sobrang lapit na sa original. Ito ang point ng audience mismo ang nakakapansin. Okay? So, kapag pati tatay mismo na umamin na mas napansin na marami ang pagkakahawig, ibig sabihin, hindi gagawa lang ang bashers ang issue. May basahan talaga yon. Okay? At ito yung gusto ko na kung i-diin dito mga stories, no? Huwag ninyong ibuhos ang galit sa bata. Okay? Huwag niyo ibuhos doon, ha? Maling-mali yun. Very wrong yun. Sa akin yun. Kasi ang batang 6 years old na yan, hindi yan nag-iisip ng content strategy. Hindi yan yung mag-decide ng branding. Hindi yan nag-edit, hindi nag-upload yan. Kaya tama yung sinabi ang tata niya na ako po ang may pananagutan. That's accountability yon. Okay? And honestly, mas gusto kong marinig yan kaysa sa mga taong sobrang defensive ko, no? Pero hindi naman marunong umako na mali. May nakilala akong ganyan mga content creators, may ganyan talaga. May umako na mali, kinukulap pa. Nakabala mo ka. Di ba? May mga ganyan talaga sa mga content creators. Ganito lang yan, ha? Ganito lang. Wala akong wala akong kinukulat kung sino yun. Okay? May maraming kasing ganun. Okay? Pero hindi lahat. At saka ito naman partlo, dito tayo diretso dito. Nakakaintindi ako sa pagiging fan, no? Nakakaintindi naman ako sa pagiging inspired. Nakakaintindi rin ako sa mga gustong pasayo ng anak mo. Pero hindi porket fan ka, no, okay na ang halos buong direction ng content mo na ay dikit na isang creator. Kasi ang tanong ko dito hindi masama ang maging fan. Hindi ko sinasabi masama ang fan. Ang tanong ko dito, hanggang saan ang limit ng inspirasyon bago siya maging panggagaya? Diba? Ang sagot kasi ang sagot dito, no, kapag ang audience na mismo nagsasabi, parang si Stefano na talaga, dapat doon pa lang may self-check na. Okay? At saka isa pa, yung mahalagang part ng pahayag niya dito, no, ang message niya siya roon at dahil na scene, inakala niya okay lang, di ba? Mga stories, no, ito rin talk tayo dito, no, ang scene hindi consent. Ang scene hindi approval dito. Ang scene hindi permit. Ang scene hindi go, kopyahin mo na. Hindi ganun. Okay? Scene lang yun. Wala pang approval yun. Maraming creator na nagsisinan ng message dahil busy. Hindi lahat ng scene may bas-bas. So maganda pat na rin na inamin niya mali ang pagkakaintindi niya ron. Okay? At saka ito, binanggit niya yung si Idol Cycle, Mr. Beans, Ate Roxy, di ba? Okay, fair enough. May posibleng may halo ng ibang inspiration doon. Pero kung ang pinaka napansin ko sa publiko, yun ang dominante. Okay? At kung ang pinaka naalala ng tao ay si Sir Stefano. Ibig sabihin doon pinakamatindi ang resemblance. Hindi sapat yung sabihin marami kaming inspirasyon. Kung sa final output kasi, iisa lang yung lumalabas ang pagka-template, di ba? At kasi dito ang magiging diretso dito, no. Kung tutusin itong apology na itong ama nito, no, ang dapat maging tono mula umpisa. Hindi yung maingay, hindi yung mapang-insulto, hindi yung parang lahat ang pupo na itanga agad. Diba? Kasi tingnan nyo epekto, no? Ito, tingnan ko ang epekto. Kasi itong apology na nakakapagpababa ng limit ng issue. Nakakapaglinaw, nakakapagbigyan ng respeto ito kay Sir Stefano. Nakapagprotekta na kay itong anak niya dahil tinanggal niya ng sisi ng bata nito at inako niya ang sarili niya. That's why, diba? Ganito dapat. Ganito dapat, no? Hindi yung palakasan o ng yabang online, kala mo kung sino. Kala mo, inaako ng mali. Kala mo, hindi, ganito ganyan. Gusto ko ganito, hindi ganun, okay? At saka para maging fair dito,
Sa payag ng ama, ito ng atong ama na to, no, malino yung sinabi niya, no, huwag magalit kay Stefano dahil siya lang ang may mali. Yung ama yung ano, yung tatay yung mali ang tatay dito. Okay? So, para sa mga pilit parang galit kay Stefano do, ha? Dahil pilit ginagalit nyo, o pilit binabas nyo si Sir Stefano, para sa mga pilit parang ginagawa siyang kontrabida, alam mo yun, ano yung pinaglalaban nyo? Yung mismong kapon ni, yung anak nito, yung nagsasabing walang sama ng loob kay Stefano, naintindihan niya yung concern. Siya ay nagkamali sa direksyon. So kung gusto niyo na magpasiklap ng gulo, hindi yan para sa anak niya. Hindi yan itong anak na to. Parang na yun sa sarili ego nila. Okay? At saka dito papasok sa advice ko dito, no? Kung gusto talaga nila ipagpatuloy itong vlogs niya, ito yung anak niya, no? Itong dapat yung gawin. Una, humanap ng sariling lane. Hindi pwedeng habang buhay inspired by Stefano ang branding dyan, okay? Pangalawa, kung natural kay yung anak niya na mag-power, yung anak mo na poker face, okay, walang problema doon. Pero dapat iba ang mundo niya, okay? Iba ang kwento, iba ang approach, iba ang human structure, di ba? Pangatlo, gumawa sila ng sariling recurring elements. Halimbawa, sariling catchphrase, sariling props, sariling theme, sariling family or school-based storytelling, di ba? Sariling editing style. Di ba? Yun yung gumawa sila, doon yung dapat gumawa ng sariling recurring elements, di ba? At pangapat, wag na umasa sa kamukha ng format ng iba para lang makasakay sa engagement. Diyan nagsusukat kung kaya mo maging totoong content creators dito. Okay? So, kasi ang totoong challenge, hindi yung kaya mong gayahin. Ang totoong challenge ay kaya mo bang gumawa ng sayo. Okay? Yan mga stories, no? Ang final close ko dito, no? Respeto sa ama ang tatay nito. Dahil umako siya ng responsibilidad. Hindi lahat kayang gawin yan sa public. At para sa akin, malaking bagay yan. Okay? Kasi kapag marunong kang umamin, okay, yung umamin ito, ibig sabihin marunong ka rin matuto. Okay? Pero ito rin yung katotohanan dito. Ang apology na ito, okay, apology na ito ay hindi lang basta sorry. Isa rin itong pag-amin ng valid na naging punto ni Stefano. Okay? Sa dulo yan ang talaga ang pinaka-importante dito. Respeto sa original creator, protection sa bata laban sa bashing, accountability sa adult sa likod ng content, at reminder sa lahat sa mga na may linya ng inspirasyon at panggagaya. Kung ako ang tatanungin mo dito, ito ang tamang direksyon para matapos ang issue na maayos. Hindi sa away, hindi sa murahan, hindi sa depensa mayabang, kundi sa isang simpleng katotohanan niya dito. Nagkamali kami, na-realize namin, at aayusin namin. At honestly, mas may dignity yan kaysa sa isang oras na sigawan online. So mga stories, no? Kayo, ano masasabi niyo? Sapat ba ang apology nito ni Tate ni Rio Vlogs? Dapat ba tapusin ang issue na mag-forward? May kailangan bang paglinawin ng kung anong reaction nyo dito sa issue na to. Sige lang. So, comment down below, no? Kung bakit o kaya agree ba kayo din sa nangyari dito sa issue na to o hindi disagree. Like nyo dito, tapos at walang basagan ng trip dito at saka wala tayong insulted dito. Puro matitinong usapan lang dito, no? Yun lang, subscribe na sa akin channel. Hindi pa yun na-subscribe, click yung bell button. Hindi nyo mabisa kwenta, no? Kung gusto nyo ganitong usapan online, no, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stories. Thank you, and have a good night, stories. Bye! Bye!